Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga kababayan from Luzon, Visayas, and Mindanao. So ang pag-usapan natin mga kamunting tinig at mga kababayan ko ay yung katawa-tawa na statement ni Saldico. Araw-arawin natin ito para mamulat ang mga Duterte de Hard supporters na kayo po ay inuuto, ginagago, at ginagawa kayong tanga. Sa bagay, diskarte nyo naman yon kung paano po ninyo paniwalaan yung gusto pong magpabagsak sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Itong si Saldico, hindi po ito nakapaghanda. Kasi akala ni Saldico kapag sumakay siya sa issue ng paninira laban sa Pangulo, no? Na kung saan, sila naman din po talaga ang dahilan kung bakit nalagay po sila sa alanganin ngayon. Hindi po ang Pangulo ang may problema dito, kundi itong si Saldico at yung kanyang mga kasabwat. So, ikanta mo na lahat, no, Mr. Saldico. Pero yung idawit mo ang Pangulo, yan po, malaking pagkakamali mo yan. Dahil hindi kayo nag-isip, yan tuloy, nabisto kayo, nabasag kayo, at napaghalataan na may gumawa po ng script ng statement mo. Simple lang naman, umuwi ka ng Pilipinas, harapin mo yung mga allegations sa'yo, harapin mo si Senator Panfilo Lacson dahil ikaw po ay kanyang inaanyayahan sa Senate investigation, particularly sa Blue Ribbon Committee. Kasi matagal ka namang hinihintay na isurrender mo yung sarili mo, sabihin mo kung ano ang iyong nalalaman. Kasi alam mo, Saldico, hindi mo mauto ang mga tao na paniwalaan yung mga pinagsasabi mo dahil kung gusto lang naman po ng Pangulong Bongbong Marcos ang mag-insert, bakit hindi niya pa ginawa yan at ipinadaan sa National Expenditure Program? Dahil nagsasubmit naman ang Executive Branch of Government ng budgetary requirements, sa buong operation ng ating bansa. Dahil ang National Expenditure ay composed po yan ng lahat ng pinagsamang pondo ng bawat ahensya. Tsaka bakit po ang Pangulong Bongbong Marcos mag-insert ng 100 billion? 149 billion ang ibinitod po ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos dahil nga sa malabo, no? Dahil gusto ng Pangulo, maayos ang budget. So nakapagtataka na matagal kang nagtago, umalis ka ng bansa, tapos bigla ka lang lalabas, magpapahayag ka, na ayon ang Pangulo na ang nag-utos sa'yo, ipinaalam mo kay Speaker Martin Romualdez, so nagkaletse-letse at nagkawindang-windang na yung statement mo. So ang mangyayari po doon, dahil madili mauto, no, at mapahanga, kasi naghanap ang mga Duterte Dehad supporters ng mga hero symbol, no, yung bayani, no, yun yung kanila. Kaya nga lahat, pwede nga siguro yung punong kahoy kapag nakagawa ng mabuti sa kanila, gagawin po nilang bayani, gagawin po nilang martir, at gawin po nilang kanilang hinahangaan. So sa punto na to, malaking pagkakamali yung paratang ni Saldico sa ating mahal na Pangulo dahil kahit sino po na mga political scientist sa ating bansa, kahit na sino po na mga political analyst sa ating bansa, mga legal luminary, abay sablay po ang pinagsasabi ni Saldico doon. Kahit nga tayo na ordinaryong tao, talagang mabibisto natin ang kabubuhan at ang katangahan at kawalang hiyaan ng mga pinagsasabi ni Saldico. Ngayon, dahil ang mga Duterte Dehad supporters madali po mahawa sa katangahan at kabubuhan ng mga naniniwala sa kanilang puon, sa kanilang tatay, sa kanilang tambalustay, abay, bayani na po ang tingin nila ngayon kay Saldico. At parang kung si Kiko Barsaga, nakikita ng mga DDS ang bagong Jose Rizal. Itong si Saldico naman ay another Jose Rizal na naman to. No? Bayani na naman to.
Pero alam nyo, kung magaling kayo mag-analyze at magaling kayo mag-obserba, lahat ng mga Duterte Dayhad supporters, kahit iisa lang po silang grupo, abay kanya-kanya sila ng pamamaraan kung paano po nila mapabagsak ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. So sino po ang maniniwala sa mga ebidensya na inilabas ni Saldico? Matagal na po dapat inilabas yun. Kung para po siya sa katotohanan, anong diferensya kung lumabas ka noon at saka lumabas ka ngayon, di ba? Hindi mas mabuti nga kung lumabas siya noon at ipinagsasabi, sinisiwalat niya yung kanyang mga nalalaman at laban kay Pangulong Bongbong Marcos, abay, siguro di malalayong pagkatiwalaan siya ng sambayanang Pilipino. Sa punto na ito, ang daming galit kay Saldico ngayon eh. Sabi ng iba, ginagago mo kami. Oh, kahit nga mga Duterte diehard supporters talaga ng mga matitino, hindi naniniwala kay Saldico. Kasi yun po ay malinaw na inililihis ni Saldico ang issue na para po hindi siya madamay. So naghuhugas kamay ang animal. O marami pong nananawagan, umuwi ka ng Pilipinas, harapin mo ang dapat mong harapin, makipag-cooperate ka sa Independent Commission for Infrastructure sa Senado. Kasi kahit nga may mga mambabatas nang sasabi na ang statement ni Saldico ay hindi credible. Kasi paano mo masasabi na inutos ng Pangulo na mag-insert ng 100 billion samantala ang Pangulo nga po ang nag-veto. Nakasave pa ang ating gobyerno. Antakin mo, 149 billion ang ibinito po. Tapos yung iba po dyan ay subject for later release. So, sasabihin ni Saldico, Pangulong Bongbong Marcos ang nag-utos. Abay, malaki namang kalukuhan yan. Malaking kagaguhan yan. So, kayo na mga nanonood dyan, maniwala ba kayo kay Saldico? Oh, credible ba ang pinagsasabi ni Saldico? Ito na ba po ay pag-asa upang magkaroon po tayo ng bagong gobyerno dahil ang gusto-gustong ipalit ng mga Duterte Dayhad supporters ay si Sara Duterte na wala namang kwenta, wala namang alam, puro naman pachuchay, puro lakwatsa, puro naman paninira sa ating gobyerno ang kanyang ginagawa. So sino ang makabenefits? Pagpatalsikin nila yung Pangulo. Aba, speaking of papapaltasik sa Pangulo, bakit very timing ang paglabas ni Saldico? Nakadalawang vlog na ako tungkol kay Saldico. Pangatlo po, hindi po natin tatatantanan yan hanggat hindi po ma-realize ni Saldico na mali ang kanyang ginawa. Nagpadikta siya eh. Nagpa-impluensya siya. Nagpagamit siya sa puwersa na gustong palitan ang ating Pangulo. No? Yan ang diskarte. Mali lamang po si Saldico dahil agad-agad na-detect po ng sambayanang Pilipino. Alam ninyo, nai-imagine ko, kung wala po ang social media, kung hindi po tayo nag-iingay, at hindi po ang mga kababayan po natin ay talagang naghahanap ng tunay na balita, maayos na komentaryo, na kakapulutan ng kaalaman, abay, mananaig po ang kasinungalingan ni Saldico dito. Mantakin mo, yung nagbulgar ng katiwalian, nagbulgar ng korupsyon, ay magiging suspect. Magiging sentro ng accusation. Abay, dun kayo nagkakamali. Hindi po ninyo magagawa yan. Bago na po ngayon ang pag-iisip ng ating mga kapwa Pilipino. Karamihan po sa mga Pilipino ay nag-iisip na po ng tama dahil ayaw mapahamak ang ating bansa at magkaroon tayo ng magandang kinabukasan. Yung may mga forces na malademonyo ang ugali, abay, gusto talagang palitan ng Pangulo. Hanggang sa lumitaw itong si Saldico, ilang araw bago gaganapin ang peaceful rally di umano or rally for peace. Rally for peace ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. Bigla pong lumabas itong si Saldico. Bakit ayaw mong i-take out yung statement mo? Hindi mo na kailangan pang magtago. Kung gusto mong ibisto yung mga sinasabi mo, tapat noon pa. Pero ngayon ay nabahida na po ng pagdududa
ang reason kung bakit ikaw ay nag-alagotesa 2.0 o mag-aalagotesa ka 2.0 na hindi alam ng tao kung nasaan na po ngayon. Oh, so itong mga ganitong klase, gagamitin pa na kung anong mangyari sa kanya, yan po ay manipulation. Pero klarong-klaro po to na itong si, what we call this, nakalimutan kong litsugas na 'to, ang pangalan niya, itong si Saldico na ito, pagsisisihan niya 'tong ginagawa niya kasi alam ko napipilitan lang ito, 'no? Alam nating lahat na talagang, parang pinabasa lang ng script itong si Saldico. O alam naman natin kung sino yung mga direktor diyan, sino yung mga financier diyan. Meron na bang deal? Kasi ganito po yun, gagamitin si Saldico, sirain ang Pangulo, akusahan ng Pangulo, magalit at ang bayan, mapaalis ang presidente, iluklok si Sara, absuelto ang kanilang mga kasalanan. So nagsisimula na ba yung pag-uusap? Abay, malay natin. So kung kayo po dyan ng mga nanonood, ano po ang comment ninyo? Naniniwala ba kayo kay Saldico? Ngayon, bayani na ang tingin ng mga DDS kay Saldico. Actually nga, tinawag na corrupt, hindi mapagkatiwalaan, hindi honest, according kay Sara. O ngayon, puring-puri nila si Saldico dahil akala nila nakapuntos sila. So ano po sa palagay ninyo ang dahilan kung bakit lumantad itong si Saldico at idinawit ang pangalan ng Pangulo kung hindi ba naman tanga at hindi ba naman ng bobo o naging congressman ka pa, tanga ka, tsaka bobo ka, mag-akusa ka lang na inutusan ka ng Pangulo, hinayupak, paano po mag-utos ang Pangulo sa'yo? Eh kung gusto ng Pangulo, yung 100 bilyon, eh di ba dapat ginawa po yan at isanama sa National Expenditure Program? Eh wala pong kamay, abnormal ka, Saldico. Wala pong kamay ang presidente sa pondo ng gobyerno. Nasa kamay po yan ng legislative branch of government. Kaya pag sinabi ng mga miyembro ng Committee on Appropriation at ng plenary na, ops, ganitong budget, ilipat natin dito, i-realign po natin dito, o instead ng ganito yung punduhan, ilipat natin sa ganito, sa talagang line agency na nag-i-implement ng mga bagay na gusto mong i-implement na nangangailangan po ng pondo. So, ganon. Talagang kabobo ng mga Duterte Lahat supporters na ito. O ngayon, kung kayo pa ay bago sa ating Munting Tinig channel, huwag kalimutan mag-like, mag-share, and subscribe. And please don't forget to click the notification bell para lagi kayong updated sa kung ano man ang ating ginagawa. So ito po ang inyong lingkod, ang Munting Tinig ng Orden ng Filipino, nagsasabi, tandaan, tayo po ay ang mga bagong Pilipino sa bagong Pilipinas. Kaya kayo mga Duterte Lahat supporters, magbago na kayo para hindi dagdagan ni Saldico yung pagiging alinyanga, tanga at pagiging oplok ninyo. Bobo.